Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga estudyante na nagkaroon ng kapangyarihan matapos silang biglang mapunta sa ibang mundo. Isang gabi habang nasa biyahe sila sa kanilang field trip ay nagulat na lang sila na bigla na lang naging umaga pagkatagos nila ng tunnel. Nasa ibang mundo na pala sila at ilang sandali lang ay pumasok sa kanilang bus ang isang sage na si Xian. Hindi ito nagdalawang isip na iligpit ang kanilang guro pati na din ang kanilang driver. Katapos ay dito na nito ipinaliwanag sa kanila ang kanilang sitwasyon. Isinomen umano sila sa mundong ito para maging kandidato sa pagiging sage. Inilagay nito sa kanila ang system na tinatawag na battle song. Ngunit nagtaka si Tomochika na hindi siya nagliwanag katulad ng iba niyang mga kaklase. Dahil sa system na ito ay nakakakita na ng portal ang iba kung saan makikita dito ang kanilang gift o abilidad. Dagdag ni Xian ay mayroon lang umano silang isang buwan na palugit para makamit ang pagiging sage. Dahil kung hindi nila ito magawa ay gagawin silang hayop. Mag-uumpisa ang una nilang misyon katapos ng isang oras at bahala na sila kung paano nila ito malalampasan. Pagkaalis ni Xian ay nakita ni Mikoshi sa kanyang portal na isang dragon pala ang aatake sa kanila. Dahil dito ay kaagad na kumilos si Suguro para pag-usapan ang magiging plano nila. Pinasulat nito sa papel ang gift ng bawat isa para makapagplano sila ng maayos. Maliban kay Tomochika ay may tatlo pa ang hindi nalagyan ng system at ito ay sila Ayaka, Yuichiro at ang kanina pa natutulog na si Yugiri. Ilang sandali lang ay isa-isa nang nagsilabasan ng iba kaya ginising na ni Tomochika si Yugiri pero ayaw pa din itong magising. Nalaman na lang nila na napagpasyahan pala nila Suguro na iwan dito ang mga walang abilidad na natanggap. Ito ay dahil magiging pabigat lang umano sila sa misyon ng mga ito na maging sage. Kaya dito na dinalaman nila Tomochika na plano pala ng mga ito na gawin silang pain sa paparating na dragon. Ginamitan sila ni Asuha ng kapangyarihan nito para maakit nila ang dragon. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang dragon at kaagad nitong nailigpit sila Ayaka at Yuichiro. Mabilis namang kumilos si Tomochika para gisingin si Yugiri at sa pagkakataon na ito ay nagising na din si Yugiri. Nang makita ni Yugiri ang sitwasyon ay pinulot niya ang mikropono at binato ito sa dragon. Ngunit mabilis itong bumalik para atakihin sila kaya ginamit niya na ang kanyang kapangyarihan dahilan para agad na masawi ang dragon. Hindi naman makapaniwala si Tomochika sa mga nangyari kaya pinakalma muna siya ni Yugiri dahil gustong malaman ni Yugiri kung ano ang mga nangyari kanina habang natutulog siya. Nang kumalma na si Tomochika ay ikwento niya na ang mga nangyari kanina. Dahil isang dragon lang naman ang magpapakita ay nagpasya na sila na lumabas na ng bus. Napansin ni Tomochika na may tatlong estudyante ang papalapit sa kanila at ito ay sila Higashida, Fukuhara at Hanakawa. Nagtaka ang mga ito na patay na ang dragon pero mas nagtaka sila na buhay pa pala sila Yugiri. Dahil dito ay hindi tuloy magagawa ni Hanakawa ang plano niya sana na gawing zombie ang katawan ni Tomochika. May nabanggit naman si Tomochika na hindi nagustuhan ni Higashida kaya bigla itong nagpalabas ng fireball. Dahil naramdaman ni Yugiri ang intensyon nito na iligpit sila ay nagpasya na siya na unahan ito. Akala nila Hanakawa ay nagbibiro lang siya kaya nagulat na lang ang mga ito nang bumagsak na si Higashida. Sunod niyang iniligpit si Fukuhara at katapos ay inutusan niya si Hanakawa na kumpirmahin kung patay na nga ba talaga ang mga ito. Sinamantala naman ni Hanakawa ang pagkakataon na ito para gamitin ang kanyang heal ngunit hindi ito umubra. Dito na sinabi ni Yugiri ang kanyang kapangyarihan na instant death to any target. Nagkunwari naman si Hanakawa na gustong makipagkasundo sa kanila para makaatake ito pero nalaman din kaagad ni Yugiri ang kanyang pinaplano. Ito ay dahil sa isa pang kakayahan ni Yugiri na malaman kaagad kung may gusto na iligpit siya. Wala nang nagawa si Hanakawa kundi panghinaan na lang ng loob dahil alam niyang imposible na matalo pa niya si Yugiri. Naikwento niya na lang na hindi ito ang unang pagkakataon na napunta silang tatlo sa mundong ito. Pero kahit na malagi sila dito ng mahabang panahon ay nalaman nila na ilang oras lang pala ang lumipas sa kanilang mundo pagkabalik nila dito. Dahil sa nalaman na ni Yugiri ang posibilidad na pwede pa silang makabalik sa kanilang mundo ay nagpasya na siya na iligpit na din si Hanakawa. Sa kagustuhan ni Hanakawa na mabuhay ay nagmakaawa siya na gawin na lang siyang alipin basta wag lang siyang ililigpit. Inilabas niya ang isang item para umano mapilitan siya palagi na sundin ang iuutos sa kanya. Hindi niya akalain na uutusan pala siya ni Yugiri na tumambay sa kagubatan na may maraming magical beasts. Bago siya magtungo dito ay pinaiwan muna sa kanya ni Yugiri ang mga mahahalagang bagay na meron siya. Nang malaman ng tauhan ni Xian na si Yuichi ang nangyari sa unang misyon ay nagbigay kaagad ito ng report kay Xian. Akala ni Xian na ang apat na nasawi ay ang apat na hindi nalagyan ng battle song kaya nagulat na lang siya na dalawa pala sa mga ito ay mga S-rank.
Dahil sa klase ng pagkasawi ng dalawang S-rank ay naisip ni Yuichi ang instant death ability. Pero kampante si Shien na hindi papalpak kailanman ang system na inilagay niya kaya hindi niya muna ito masyadong inintindi. Nagpasya naman sila Yogiri na magtungo sa Royal Capital dahil nalaman nila na dito din patungo ang iba nilang kaklase. Nang makarating sila sa isang bayan ay madali lang silang nakapasok dito matapos malaman ng mga bantay dito na mga sage candidates din sila. Habang naglalakad-lakad sila ay nilapitan sila ng isang beastkin na nagpakilala sa pangalang Mireio. Inalok sila nito na gabayan sila ngunit katapos nilang mamili ay dadalhin pala sila sa isang grupo ng mga kriminal na may galit sa mga sage candidates. Pero dahil hindi nila mag-alaw ang mga sage candidates ay pumipili lang sila ng mga sage candidates na walang taglay na kapangyarihan. Binalaan pa ni Tomochika si Mireio na hindi ituloy ang kanilang pinaplano ngunit hindi ito nakinig. Kaya sinimulan na ni Yogiri ang pagligpit sa mga ito at inuna niya ang mga nasa likuran nila. Katapos ay binigyan naman niya ng pinsala ang iilang parte ng katawan ng natitirang kalaban. Sa sobrang takot ay sinubukan nila Mireio na magmakaawa. Nang ililigpit na din sila ni Yogiri ay hindi kaagad ito gumana kaya mabilis silang tumakas. Ngunit ilang segundo lang ang makalipas ay dito na sila parehong nasawi. Aalis na sana sila Yogiri dito ngunit pinigilan sila ng mga kawal na pinamumunuan ni Edelgard. Kanina pa pala sila minamatyagan ng mga ito dahil plano ng mga ito na sundan ang mga kriminal kung saan sila ibebenta. Pero nang ginamit ni George ang kanyang appraisal skill ay dito na nila nalaman na walang taglay na gift sila Yogiri. Kaya pinakawalan na lang nila ang mga ito sa pag-aakalang hindi si Yogiri ang may kagagawan sa nangyari sa mga kriminal. Nang makaalis na sila Yogiri dito ay kaagad silang naghanap ng hotel kung saan sila magpapalipas ng gabi. Ilang sandali lang pagkapasok ni Tomochika ay may isang kaluluwa ang biglang nagpakita sa kanya. Naalala niya ang kanyang kapatid dahil magkahawig sila nito. Nagpakilala ito sa pangalang Moko Moko na isa umano sa kanyang ninuno at magsisilbi niyang guardian angel para protektahan siya. Kaya pala ngayon lang ito nagpakita sa kanya ay dahil natatakot ito kay Yogiri. Nalaman din niya na ito din ang nagpigil para hindi siya malagyan ng battle song dahil magiging parang puppet na umano siya ni Shien kapag nagkaroon siya nito. Sa ngayon ay misyon nito na ibalik siya sa mundong pinanggalingan niya dahil siya ang successor ng Dan Ores School of Archery at Mixed Martial Arts. Kinabukasan ng umaga ay humingi sila ng tulong sa tagapangasiwa ng hotel na si Celestina para malaman nila kung saan ang posibleng daan na tinahak ng kanilang mga kaklase. Nagbigay din ito ng mga item na magagamit nila at pati na din ng ticket sa tren. Dinala naman nila Edelgard ang isang kriminal sa kanilang pinuno na si Lane na isa namang sage vampire. Dahil hindi gumagana sa kriminal ang heal ay nagpasya na lang si Lane na gawin itong vampire pero hindi pa din ito gumaling. Biglang dumating dito ang hero na si Ain dahil gusto nito na wakasan na ang pamumuno ni Lane. Gamit ang holy sword nito na tinatawag na Cartina ay pinasabog nito ang buong gusali. Inakala niya na nailigpit niya na si Lane kaya nagulat na lang siya nang bigla itong magpakita sa kanyang harapan. Dahil dito ay hiniling niya na lang na iligpit siya pero itinapon lang siya nito. Habang nasa biyahe na sila Yogiri ay may naramdaman siyang panganib kaya kaagad niyang tinabunan si Tomochika. Kasalukuyan palang naglalaban sa di kalayuan ng sage na si Santero at isang robot na galing din sa ibang mundo. Sa tindi ng labanan ng mga ito ay natakot ang mga pasahero at nagsitakbuhan. Ngunit nainis sa kanila si Santero kaya inatake silang lahat nito. Dahil dito ay nagpasya na si Yogiri na iligpit na si Santero. Hindi na din pumalagpa ang robot sa kanya matapos ang ginawa niya kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ito sa pagbabaka sakali na baka alam ng robot kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo. Ngunit tanging alam lang umano nito na paraan ay kung paano ito makakabalik sa mundo na pananggalingan nito. Kinagabihan pagkadating nila Edelgard sa pinangyarihan ng labanan ay nagulat na lang sila nang makita ang patay na katawan ni Santero. Nang malaman nito ni Lane ay kaagad niyang kinausap si Shien. Naisip din niya ang tungkol sa instant death magic pero ayon kay Shien ay may resistance si Santero dito kaya imposible na ito ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Pagkaalis ni Shien ay inatasan ni Lane si Masayuki na magtungo sa Hanabusa kung saan patungo dapat ang train na sinakyan nila Yogiri at dalhin dito ang Immortal Core. Pagkadating nila Yogiri sa syudad ng Hanabusa ay dumiretso sila kagad sa hotel na sinabi ni Celestina. Sakto namang andito din pala ang isa nilang kaklase na si Tachibana. May kasama itong 5 chika babes na sila Erika, Stephanie, Chelsea, Euphemia at Riza. Inalok nito si Tomochika na maging mistress nito na kaagad namang tinanggihan ni Tomochika. Dito na nito naikwento sa kanila kung bakit ito nahiwalay sa iba nilang kaklase. Habang ipinagdiriwang umano nila ang pagkakatapos ng unang misyon ay kinausap siya ni Utori na may gift na consultant.
Dahil sa kanyang gift na Dominator ay pinayuhan siya nito na maghanap ng mga pwede niyang maging alipin. Sa pamamagitan nito ay mas lalo siyang lalakas at posible na makamit kaagad ang pagiging sage. Katapos nitong magkwento ay umalis na ito kasama ang mga chika babes nito. Makalipas lang din ng ilang oras habang nagpapahinga na sila Yugiri ay dumating na din dito ang hukbo ni Masayuki. Dahil sa panggugulo na ginagawa ng mga ito ay nasisilayan din ito nila Tomochika. Bigla namang may naramdaman na presensya si Mokomoko na nasa tapat umano ng kanilang kwarto. Kaya nagpa siya na si Tomochika na tawagan si Yugiri para papuntahin sa kanilang kwarto. Kasalukuyan namang nananaginip si Yugiri sa iilang mga pangyayari nung bata pa siya. Ilang sandali lang ay nagising na siya dahil sa ingay ng telepono. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakita niya kaagad kung saan nakapwesto ang sinasabi ni Mokomoko na siyang si Erika pala. Kaagad niya itong iniligpit matapos niyang maramdaman ang masamang intensyon nito kay Tomochika. Kaagad namang nalaman ni Tachibana na kasalukuyang nasa ruins ang biglaang pagkawala ng signal ni Erika kaya nagtaka sila. Bigla silang inatake dito ng isang halimaw pero madali lang nila itong natalo. Matapos itong mapaamo ni Tachibana ay inutusan niya ito na maghanap ng mga pwede pa niyang maging alipin sa lower layers. Pagkaalis nito ay tiningnan na nila ang mga nakita ni Erika ilang segundo bago mawala ang kanyang signal. Dahil nagtataka si Tachibana kung bakit nasa hallway ito ay naisip kaagad ni Euphemia na baka plano ni Erika na iligpit si Tomochika. Naisip naman ni Tachibana ang posibilidad na aalis na sigurado sa hotel sila Tomochika kaya inatasan niya sila Riza at Chelsea na pigilan ito. Kaagad na kumilos si Riza ngunit madali lang nabasag ni Yugiri ang atake niya. Sinubukan niya ulit na umatake at ganun pa din ang nangyari kaya binali na ni Yugiri ang kanyang wand. Bigla naman nilang naramdaman ang nasa likuran nila pero buti na lang ay mabilis na nakakilos si Tomochika. Isa lang pala itong manika at may iba pa itong kasama na pare-parehong kinokontrol ni Chelsea. Nang makita ni Yugiri ang gagawin ni Riza ay inunahan niya na ito at katapos ay sinunod niya ang mga manika ni Chelsea. Dahil dito ay nawala na ng lakas ng loob na lumaban pa si Chelsea at sinabi na lang kina Yugiri kung nasaan sila Tachibana. Nang malaman ni Tachibana ang mga nangyari sa hotel ay gumawa siya ng paraan para maobserbahan sila Yugiri. Ginamit niya ang mga alagad niyang mga ipis ngunit ito pala ang magiging dahilan para matunton siya ni Yugiri. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Yugiri na mailigpit siya. Kagad na sinubukan ni Stephanie na gamitan ng heal si Tachibana ngunit hindi niya na ito naisalba. Sa pagkasawi ni Tachibana ay nagpa siya si Euphemia na umalis na dito. Pagkalabas niya ng ruins ay nasa desyerto na siya at nakita niya dito ang darkness na patungo ng syudad. Andito din pala si Lane kaya nakontrol tuloy siya nito dahilan para makagat din siya. Pagkalabas nila Yugiri ng hotel ay nagkalat na sa lansangan ng mga zombie na pinakawalan ni Masayuki. Dahil dito ay galit na galit ang mayor ng Hanabusa na si Takahashi. Nang malaman niya na utos ito ni Lane ay wala na din siyang nagawa pa. Kinuha ni Masayuki ang susi sa barrier at nilock ito para walang makalabas ng syudad. Ilang sandali lang ay pinahinto na ni Masayuki sa pag-atake ang mga zombie at inanunsyo niya sa lahat na dakpin at dalhin sa plaza sila Yugiri at Tomochika. Kung hindi umano nila ito magagawa sa loob ng isang oras ay muli niyang papatakihin ang mga zombie. Di nagtagal ay may mga nakakita na kina Yugiri at Tomochika. Pagka-atake ng isa sa mga ito ay kaagad din itong iniligpit ni Yugiri dahilan para matakot ang dalawang kasama nito at magtatakbo palayo. Naisip nila Yugiri na magtungo na lang sa plaza para wala nang madamay pa na iba. Pagkadating nila dito ay nakiusap muna sila na tanggalin ang barrier para makagamit na sila ng estasyon. Ngunit nagalit lang si Masayuki at pinaatake niya ang kanyang mga alagad. Kahit na mga undead ang mga ito ay nagawa pa din ni Yugiri na mailigpit ang mga ito dahilan para magulat si Masayuki. Kagad siyang naghanda para makipaglaban ngunit iniligpit na siya ni Yugiri. Kinausap nila Yugiri si Takahashi at dito na nila nalaman ang tungkol kay Lane. Sigurado si Takahashi na ito ang nag-utos kay Masayuki na iligpit sila. Biglang naramdaman nila Yugiri at Mokomoko ang spiritual manipulation na pinupunterya ang kinaroroonan nila. Ito pala ay kagagawa ni Lane na kasalukuyang kinokontrol ang mga residente ng syudad para paatakihin kina Yugiri. Sinubukan ni Takahashi na gamitin ang susi ng barrier para maprotektahan sila ngunit hindi ito gumana. Dito lang din niya napagtanto na kinokontrol na din ni Lane ang barrier. Nababahala naman si Euphemia sa ginagawa ni Lane at pinayuhan niya ito na hindi na masyadong makialam pa kay Yugiri dahil sa nakakatakot nitong kapangyarihan. Sa kabila ng mga sinabi ni Euphemia ay wala pa ding balak si Lane na ihinto ang pag-atake. Nagpalabas siya ng kanyang clone at gamit ito ay mas pinadami pa niya ito.
Ilang sandali lang ay nakarating na sa syudad ang Darkness at bawat gusali na nadadaanan nito ay unti-unting naglalaho na parang nagiging buhangin na lang. Plano ni Lane na kung masawi ang Darkness ay dito niya napapatakihin ang kanyang mga clone. Kaya kahit kayang-kaya ni Yugiri na iligpit ang Darkness ay may masamang kutob pa din siyang nararamdaman. Nang iniligpit niya na ito ay dito na nga nagsimulang umatake ang mga clone ni Lane. Sakto namang bumagsak sa kanila ang isang clone kaya mabilis na ginamit ni Mokomoko ang item na nakuha niya kanina. Dahil ang main clone ang bumagsak sa kanila na siya ding nagamitan ng kapangyarihan ni Yugiri ay isa-isa na ding nagsibagsakan ng iba pang mga clone. Balak pa sana ni Lane na lumikha ng clone na magkakaiba ng settings ngunit huli na ang lahat dahil natunton na siya ni Yugiri. Nang maglaho siya ay sakto ding nagising ang reserba niyang katawan. Gamit ang Philosopher's Stone ay naka-record na dito ang mga sasabihin niya. Wala itong memorya niya para hindi ito maapektuhan sakaling atakihin siya ni Yugiri. Dahil nabanggit ni Lane ang pangalan ni Yugiri ay hindi na ito maalis sa isipan ng bago niyang katauhan. Ibinigay naman ni Takahashi kina Yugiri ang isang sasakyan ni Masayuki at umalis na sila ng syudad. Habang ang iba nilang kaklase na nasa kagubatan ay patuloy pa din sa pagsasanay para mapalakas ang kanilang mga sarili. Pagkabalik ng samurai na si Ryuko sa kanyang tent ay nalaman niya kaagad na may pumasok dito. Ito pala ay si Carol na hawak-hawak na ang kanyang cellphone. Balak sana umano nito na tingnan ang monitoring tool kay Yugiri. Kaya dito na nalaman ni Ryuko na katulad sa kanya ay isa din pala ito sa naatasan na matyagan si Yugiri. Nang tiningnan niya ang kanyang cellphone ay nagulat siya na nagbukas na ang first gate ng Alpha Omega. Ipinakita dito ang araw nung kumuha na ang Independent Higher Order Organism Research Institute ng magbabantay sa Alpha Omega. Ang napili nila ay ang ordinaryong babae na si Asaka Takato. Sa una ay natatakot pa si Asaka sa trabaho niyang ito matapos niyang malaman na tinuturing na halimaw ang aalagaan niya. Dinala siya sa pinakailalim ng pasilidad kung saan nakalagay ang Alpha Omega. Pagkapasok niya dito ay para lang siyang nasa labas dahil sa mga nakalagay sa pader. Pumasok siya sa bahay at nakita niya dito ang nuoy bata pang si Yugiri na siyang tinutukoy nilang Alpha Omega. Kagad niyang dinala si Yugiri sa labas dahil ayaw niya na nakikita ito na nagkukulong sa loob. Nang makita ni Yugiri ang parang anino na papalapit kay Asaka ay kagad niya itong iniligpit. Katapos ay sinabi niya na wala namang problema sa kanya ang paglalaro pero bukas niya na ito gagawin. Dito lang napagtanto ni Asaka na magdidilim na pala kaya itinayo niya na si Yugiri. Habang kumakain sila ay nag-isip ng pangalan si Asaka para kay Yugiri. Nang mapansin niya ang pagkakahawig ni Yugiri sa aso ay dito niya na naisip ang pangalang Yugiri. Pumayag naman si Yugiri dito at kinuha din niya ang apelyido ni Asaka kaya siya na ngayon si Yugiri Takato. Di nagtagal ay ginising na siya ni Tomochika dahil sa nakaharang na mga bato sa daan. Nagpasya sila na bumalik para maghanap ng ibang daan ngunit nasa likuran pala nila ang isang dragon. Pagkalabas nila ay kaagad itong umatake kaya iniligpit ito ni Yugiri. Nagulat naman si Tomochika dahil sobrang dami pala ng mga ito pero mabilis lang din itong iniligpit lahat ni Yugiri. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanila ang isang Golden Thunder Dragon pero bigla itong umalis. Kagad itong binalaan ni Yugiri na ililigpit kapag hindi ito bumalik. Dito na ito nag-transform sa human form nito na isa palang batang babae. Nalaman nila na sinusubukan lang pala sila nito kung karapat-dapat ba sila na makaharap ang Swordmaster dahil naatasan ito na maghanap ng mga kandidato na may potensyal na maging Swordmaster. Nabanggit din ito na may kakayahan ng Swordmaster na tapatan ng isang sage. Dahil dito ay naisip nila Yugiri na baka may alam din ang tinutukoy nitong Swordmaster kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo. Kaya nagpasya sila na sumama dito at dito na din ito nagpakilala sa pangalang Attila. Pagkadating nila sa lugar na kinaroroonan ng Swordmaster ay nakita nila dito ang mga kandidato na naghahangad din na maging Swordmaster. Sinabihan silang lahat ng Swordmaster na mag-umpisa na maglaban-laban at wala umanong titigil sa kanila hanggat wala siyang sinasabi. Mabilis na kumilos ang iba at ang aatakihin na sana sila Yugiri ay hinarangan ito ng isang kabalyero. May mga nakatago naman sa kagubatan na nagbabalak atakihin ang kabalyero ngunit inunahan sila ni Yugiri. Ilang sandali lang ay may nanghingi ng tulong kay Tomochika na iabot dito ang Colored Stone na nasa harapan niya. Isa pala itong tinatawag na Apology Stone na may kakayahan na magpagaling. Dito na din pinahinto ng Swordmaster ang labanan at pinasunod dito ang mga natitirang kandidato. Habang naglalakad sila ay nagpakilala sa kanila ang kabalyero na si Rick at ang tinulungan naman ni Tomochika ay nagpakilalang si Lenel. Dito na din natanong ni Yugiri kay Rick ang tungkol sa Divine King na tinutukoy ni Attila. Ayon kay Rick ay ito ang nagselyo sa Dark God na si Albagar malibong taon na ang nakakaraan.
Ngunit kasalukuyang kumikilos ang mga alagad nito para muli itong pakawalan. Ilang sandali lang ay pumasok sila sa paggaganapan ng trial at dahil bawal na pumasok dito si Attila ay naiwan na ito sa labas. Dinala sila ng Swordmaster sa tuktok ng isang tore at nakita nila dito ang barrier na pinagsilyohan ng Divine King sa Dark God. Dito na umiksi na ang kaibigan ni Lynel na si Frederica at inatake ang Dark God. Ngunit ayon sa Swordmaster ay aabutin pa umano ng daang taon bago makarating ang kanyang atake sa Dark God. Ipinaliwanag na ng tauhan ng Swordmaster ang trial at ito ay makarating sa first floor sa loob lamang ng isang araw. Maliban dito ay kailangan din nilang makakuha ng 100 puntos sa loob ng tore. Pagkaumpisa nila ay kaagad namang nabiktima ng mga patibong ang mga naunang pumasok ng tore. Pagkapasok ni Lynel sa isang silid ay nabiktima siya dito ng isang kalahok na si Teresa na personal na kilala ni Rick. Dati pala itong miyembro ng Knights of Divine King na natanggalan lang ng titulo. Naglaban silang dalawa ni Rick at habang patuloy lang ito sa pag-atake ay sinamantala naman ni Yugiri ang pagkakataon para iligpit ito. Katapos nilang mailigtas si Lynel ay nagtungo sila sa palapag kung saan pwede silang kumuha ng kwarto para makapagpahinga sila. Dito na din iminungkahi ni Yugiri na maghiwa-hiwalay na sila kaya nagpa siya si Rick na magpatuloy habang si Lynel naman ay kumuha ng kwarto dahil hihintayin pa niya na maghating gabi para mabigyan ulit siya ng mga apology stone. Makalipas ang ilang oras ay tiningnan ng Swordmaster ang datos sa trial. Nagtataka ang kanyang alalay dahil hindi tugma ang bilang ng mga nasawi sa mga kaluluwa na nasa tore. Nabanggit din ito na kakailanganin na din umano nila ng mga half-demons para sa first barrier. Kinabukasan ng umaga ay inatake ng tauhan ni Shien na si Hana Yuse ang isa sa kilalang nagtataglay ng malakas na kapangyarihan na si Rekuto para pilitin ito na sumapi sa kanila. Galing din ito ng ibang mundo na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa isang Diyos. Dahil sa kapangyarihan ni Hana Yuse ay nalalaman niya ang pangalan at kapangyarihan ng kanyang kalaban. Bagamat nagtataglay ng matinding kapangyarihan si Rekuto ay hindi pa din siya umubra sa lakas ni Hana Yuse. Ilang sandali lang ay nakatanggap ng mensahe si Hana Yuse mula kay Shien. Naatasan naman siya ngayon na hanapin at iligpit sila Yugiri at Tomochika. Pagkaalis niya dito ay nakasalubong niya sa daan si Hanakawa. Pilit itong nagmakaawa sa kanya na gawin niya na lang umano itong alipin kaysa kainin ito ng mga magical beast sa kagubatan. Dahil kilala nito sila Yugiri ay nagpasya siya na dalhin ito. Pero sa takot ni Hanakawa na iligpit siya ni Yugiri ay nagmakaawa siya na pakawalan na lang siya ni Hana Yuse. Nang magpatuloy na sila Yugiri sa trial ay nakasalubong nila sa daan ang lumikha ng tore na si Iglesia. Dahil pinipigilan sila nito na makalampas at parang gusto din sila na iligpit ay inunahan na ito ni Yugiri. Di nagtagal ay nakumpleto na ni Rick ang 100 puntos. Nakita naman niya sa unahan si Frederica na pinipilit si Lynel na makipaglaban para mabuo nito ang 100 puntos. Sa pagpapatuloy nila Yugiri at Tomochika ay napunta naman sila sa isang stadium. Kasalukuyang may nagaganap na labanan dito sa pagitan ng isa sa alagad ni Masaki na si Shiro at Theodosia. Alam ni Masaki na nagbabalat kayo lang si Theodosia kaya inilantad na ni Theodosia ang totoo niyang katauhan bilang isang half-demon. Pagka-atake niya ay ginamit naman ni Shiro ang kanyang bilis kaya madali lang itong nakahilag. Habang patuloy ang palitan nila ng atake ay bigla namang sumigaw si Yugiri para magtanong kung pwede silang makadaan dito. Ngunit dahil wala pang nakukuhang puntos ang ibang alalay ni Masaki ay naisip niya na pasalihin din sa labanan sila Yugiri para makuha nila ang mga puntos na naipon ng mga ito. Bali magiging 3-on-3 na ang kanilang labanan na kung saan kasali na sila Geralda at Emma. Plano ni Masaki na si Yugiri lang ang ipapaligpit niya sa kanyang mga alalay at dahil alam na ni Yugiri ang kanilang plano ay inunahan na sila nito. Nang palabas na sila ay balak pa ni Masaki na umatake kaya pati siya ay iniligpit na din ni Yugiri. Dahil sa mga nakita ni Theodosia ay may hiningi siyang pabor kay Yugiri. Balak niya sana na hanapin dito ang nawawala niyang kapatid. Nagbabaka sakali siya na posibleng andito ang kanyang kapatid dahil may impormasyon siyang natanggap na andito din ang iba nilang kalahi. Ngunit ang problema niya ngayon ay siguradong makakaharap niya ang Swordmaster. Pumayag naman si Yugiri sa pakiusap niya ngunit baka sa paghahanap lang ang maitulong nila. Biglang dumating dito sila Rick kaya nagsabay-sabay na sila patungo ng first floor. Nang iproproklama na sila bilang mga Knights of the Divine King ay dumating dito ang mga tauhan ng Swordmaster para ipaalam sa kanya ang sitwasyon ng barrier. Dito na biglang may sumabog na nagdahilan sa pagkawasik ng tore. Ito pala ay kagagawa ng isang alagad ni Alba Garma kaya sinabihan ng Swordmaster ang lahat na talunin ito bilang unang task nila sa pagiging Knights of the Divine King. Habang sila Yugiri naman ay palihim na naglakad paalis dito para magtungo sa underground dahil nararamdaman ni Theodosia na nandun ang kanyang mga kalahi.
Gusto ng kalaban na malaman kung paano sirain ang barrier pero walang sinabi sa kanya ang Swordmaster kaya iniligpit niya na lang ang iba na andito. Sinubukan ni Frederica na umatake ngunit madali lang itong nasangga. Dito na din nagpakita ang isa pang kalaban na nagpakilala sa pangalang Lot habang ang kanyang kasama naman ay si Orgain. Sinubukan din itong atakihin ni Frederica na nagdahilan naman sa pagkaputol ng kanyang kamay. Dahil dito ay kumilos na din si Rick para kalabanin si Lot. Ginamit naman ni Lenel ang kanyang mga apology stone pero ang nagpakita sa kanya ay ang Diyosa na nagdala sa kanya sa mundong ito. Biglang lumuhad dito si Orgain kaya nalaman nila na kasamahan pala ito nila Lot na nagngangalang Vanahato. Habang naglalakad na sila Yogiri patungo ng underground ay bigla namang may naramdaman si Tomochika na dumaan malapit sa kanya na ikinagulat niya. Pagkadating ni Theodosia sa baba ay nagulat na lang siya sa kanyang nasilayan. Dahil sa sinapit na mga kalahi ni Theodosia ay hindi na pinapasok ni Yogiri si Tomochika. Nagpa siya si Theodosia na balikan ng Swordmaster dahil gusto niya na magbayad ito sa ginawa nito sa kanyang mga kalahi. Pinili ng Swordmaster si Rick na pwedeng makatulong sa kanya para talunin ang mga kalaban. Kung sakaling masawi man siya ay automatic umano na magiging Swordmaster na si Rick. Para makatulong din si Lenel kina Rick ay kinausap niya muna si Vanahato para mabigyan sila ng oras. Sa kagustuhan din niya na malaman ang totoong katauhan ni Vanahato ay nalaman din niya na ginamit lang pala siya nito para ipadala dito dahil baka ang taglay niyang kamalasan ang maging dahilan para makabalik muli ang Dark God. Ilang sandali lang ay bigla itong napatawa ng malakas dahil nalaman nito na patay na pala ang lumikha ng tore pati na din ang Goddess Killer. Katapos ay nagpa siya na ito na kunin ang barrier core at dinurog ito dahilan para mabasag ang barrier. Ngunit nagulat sila na tanging ang Divine King lang ang nagising. Habang tulala pa silang lahat sa mga nangyari ay sakto namang dumating dito sila Yogiri kaya sinamantala ni Theodosia ang pagkakataon na ito para iligpit ang Swordmaster. Katapos ay bigla namang inatake ng Blade Master si Vanahato at ito pala ang naramdaman ni Tomochika kanina sa underground. Mabilis itong umalis dito at kaagad namang pinagaling ni Lot si Vanahato. Matapos makuha ni Orgain ang katawan ng Dark God ay pinakilos niya na ang kanilang mga alagad. Kaagad namang lumapit ang Divine King kina Rick at lumikha siya ng barrier. Dahil sa banta ng panganib na dala ng mga kalaban ay nagpa siya na si Yogiri na gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligpit ang mga ito. Bigla namang nagwala si Vanahato at ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Hanayuse. Nakita niya kay Rick na isa na itong ganap na Swordmaster kaya sinabihan niya ito na gamitin ang espada nito kay Vanahato dahil siguradong tatalab na ito. Kaagad naman itong sinunod ni Rick at nailigpit nga niya si Vanahato. Nang makita na ni Hanayuse si Yogiri ay tiningnan niya kaagad kung anong klaseng kapangyarihan ang taglay nito dahilan para bigla siyang mapaluhod. Dahil sa mga nakita niya ay nakaramdam siya ng sobrang takot. Para makaalis pa siya dito ng buhay ay sinabi niya na lang na inihatid niya lang umano dito si Hanakawa. Katapos ay dali-dali na siyang umalis dito kaya si Hanakawa naman ngayon ang nagpapaliwanag kay Yogiri kung bakit umalis siya sa gubat. Dahil sa ginawa ni Theodosia sa dating Swordmaster ay gusto sana ni Rick na parusahan ito. Iminungkahi naman ni Yogiri na tingnan muna nila Rick ang underground at kung desidido pa din ito na kalabanin si Theodosia ay nilinaw niya na proprotektahan niya si Theodosia. Dito na sumali sa usapan ng Divine King para pigilan si Rick dahil alam pala nito na si Yogiri ang may kagagawan sa mga alagad ng Dark God. Dahil dito ay hindi na pinilit pa ni Rick ang kanyang gusto. Nabanggit naman ni Theodosia ang pangalan ng kanyang kapatid at ito pala ay si Euphemia. Bagamat pamilyar ito kina Yogiri ay hindi na nila matandaan kung saan nila ito narinig. Plano naman ngayon ng Divine King na magtungo sa santuario sa Royal Capital para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil patungo din ng Royal Capital sila Rick ay iminungkahi niya kina Yogiri na magsabay-sabay na lang sila sa biyahe ngunit tinanggihan siya ni Yogiri. Kaya binigyan niya na lang ang mga ito ng kwentas na makakatulong sa kanila pagkadating nila ng Royal Capital. Iniwan nila Yogiri dito si Hanakawa pero nilapitan naman siya ni Lot na nagawang makaalis kanina bago siya punteryahin ni Yogiri. Plano nito ngayon na pakawalan ng nakababatang kapatid ng Dark God para ito mismo ang magligpit kay Yogiri. Pero dahil wala pa siyang masyadong impormasyon kay Yogiri ay isasama niya muna si Hanakawa. Dahil hindi pa din matukoy nila Shien kung ano ang meron kay Yogiri ay nagpasya na siya na mag-summon ng isang tao na nakakakilala sa totoong katauhan ni Yogiri. Ito ay isa sa researcher mula sa institute na pananggalingan ni Yogiri. Matapos nitong malaman na nasa ibang mundo siya at andito din si Yogiri ay naisip niya kagad na baka dito nanggaling ang kapangyarihan ni Yogiri. Ngunit nang magbigay ng babala ang kanyang monitoring tool sa pagbubukas ng first gate ng Alpha Omega ay kaagad siyang nakiusap na ibalik siya.
Ito pala ay dahil na-activate ang self-destruct sa kanyang katawan. Dahil dito ay mas nabahala lang si Shien sa kung ano ba talaga si Yugiri. Kinabukasan ng umaga ay may kung anong system naman ang gumising kay Ayaka. Ayon sa mga ito ay isa na umano siyang android ngayon. May iba't ibang klase na unit ang system na ito na siyang nagpapaliwanag sa kanya sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Pinalabas siya ng battle unit at pinakain sa kanya ang dragon para magsilbing material sa kanyang recovery. Habang nasa biyahe sila Yugiri papuntang Royal Capital ay may napanaginipan na naman siya na pangyayari nung bata pa siya. Ito ay nung binigyan ng vacation leave si Asaka ng institute para naman makapagpahinga ito. Pero isang araw ay nagising na lang siya na nasa isang silid na siya na hindi pamilyar sa kanya. Dahil dito ay mas tumagal siyang nawala sa piling ni Yugiri dahilan para magpasya na si Yugiri na hanapin siya. Kaya isang araw ay nagulat na lang si Yukio nang makita ang iba niyang mga kasamahan na nakahandusay na. Nakakyat na pala si Yugiri at nililigpit nito ang mga sumusubok na pumigil na makalabas siya. Nang makarating siya sa kinaroroonan nila Yukio ay dito niya na nalaman na dinukot pala si Asaka ng ahensya. Dahil walang magagawa sila Yukio sa sitwasyon ngayon ni Asaka ay nagpasya si Yugiri na iligtas ito. Pagkadating niya sa ahensya ay sinusubukan din siyang pigilan dito ngunit madali lang niyang nililigpit ang mga ito. Kaya nagpasya na ang ahensya na gawing hostage si Asaka. Nang makita sila ni Yugiri ay kaagad ding niligpit ni Yugiri ang may hawak kay Asaka. Dahil dito ay nakapiling na din muli ni Yugiri si Asaka sa kanyang bahay. Bagamat alam ni Asaka na hindi niya magagawang alagaan si Yugiri habang buhay ay hindi niya din kaya pa sa ngayon na iwan ito. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila Yugiri sa Royal Capital. Kaagad silang hinarangan ng mga kawal na nakabantay sa tapat ng gate. Pinalabas sila ni Torx na siyang lead security guard ng South Central Gate. Ito pala ay dahil sa gamit nilang sasakyan na pagmamayari ni Masayuki. Kaya sinabi din nila kaagad na wala silang koneksyon kay Masayuki at ang mayor ng Hanabusa ang nagbigay sa kanila ng sasakyan. Sinabi din nila na mga sage candidate sila pero hindi ito naging sapat na basehan para papasukin sila ng Royal Capital. Nang ipinakita na ni Yugiri ang kwentas na ibinigay ni Rick ay mabilis na lumuhad sila Torx. Papapasukin na sana sila nang bigla namang dumating dito ang prinsipe na si David. Dahil hawak nila ang kwentas ay ibig sabihin lang umano nito na kasamahan sila ni Rick at miyembro din ng Knights of the Divine King. Gusto nito na patunayan muna nila na mga miyembro nga sila ng Knights of the Divine King bago sila makapasok ng Royal Capital. Para mapatunayan nila ito ay kailangan makipagduelo sila dito. Nagpasya sila na si Tomochika ang iharap kay David dahil kampante si Mokomoko sa kakayahan ni Tomochika. Pagkasimula ng duelo ay unti-unting lumapit si Tomochika kay David na hindi nahahalata ni David dahil sa distraction na ginagawa niya. Nang makakita na ng pagkakataon si Tomochika ay dito niya na inatake si David na hindi na nailaga ni David sa sobrang bilis. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si David kundi papasukin na sila Yugiri. Nang makarecover siya ay nagboluntaryo naman siya para gabayan sila Yugiri. Binisita naman ni Shien si Hana Yusei na nagkulong na lang dahil sa sobrang takot kay Yugiri. Sinabi nito na hindi isang tao si Yugiri at malaki ang posibilidad na ito na ang katapusan ng kanilang mundo. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo na sila Yugiri sa Royal Palace kung saan andito na din ang mga kaklase nila. Hinihintay nila ang hari na siyang magbibigay sa kanila ng ikalawa nilang misyon. Pagkadating ng hari ay kaagad naman itong binara ni Ushio. Nilapitan ito ng hari para atakihin na nagdahilan sa pagkaputol ng mga daliri nito. Katapos ay dito na sinabi ng hari kung ano ang kanilang misyon at ito ay talunin ng Dark God na nasa underworld ng Royal Capital. Bago ito umalis ay sinabi din ito na may kakayahan ng royal family na magpahina ng gift kaya muli ding magdudugtong ang mga daliri ni Ushio kapag lumayo na siya. Sinamantala naman ni Tomochika ang pagkakataon na ito para kunin ang atensyon ng lahat kaya nagulat ang iba na buhay pa pala sila. Pagkadating nila sa inihandang base para sa kanila ay kinausap sila ni Suguro at nanindigan pa din ito na hindi mali ang naging desisyon nito na iwan sila sa boss. Nagpasya naman ang kasalukuyang tumatayong leader nila na si Aquino na isama na sila sa grupo. Kahit hindi sang-ayon dito si Suguro ay wala na siyang nagawa pa. Makalipas ang ilang minuto habang kausap ni Tomochika ang dalawa niyang kaklase ay dumating dito sila Ryuko at Carol para kausapin si Tomochika. Kasalukuyan namang kausap ni Yugiri si Fukai na alam din kung ano ang totoong katauhan niya. Dito niya na nalaman na minamatyagan din pala siya nito kahit pa nung nasa kabilang mundo pa sila. Bigla nitong tinanggal ang isa nitong mata na may kakayahan na makadetect ng mga hindi normal na pangyayari pero simula umano na mapunta sila sa mundong ito ay hindi na ito gumana.
Ilang sandali lang ay dumating dito sila Tomochika para kausapin si Yogiri. Pagkalabas nila ay kaagad na humingi ng tawad kay Yogiri si Ryuko. Natatakot ito dahil sa pagbubukas ng first gate na ibig sabihin lang nito ay kahit nasaan sila ay kayang-kaya na silang iligpit ni Yogiri. Dahil dito ay nalaman ni Yogiri na naatasan pala ang mga ito na matyagan siya at hindi niya inaasahan na 3 pala ang nakamatsyag sa kanya. Kinagabihan ay nagsimula na sila na magtungo ng underworld para gawin ang misyon na ibinigay sa kanila ng hari. Magiging gabay pala nila Tomochika ay si Rick habang kina Yogiri naman ay si David. Dito lang nalaman ni Tomochika na isa palang prinsipe ng kaharian si Rick. Bagamat walang karanasan si Yogiri sa paghawak ng espada ay nagagawa niya pa din ito ng maayos dahil may nakikita siyang linya na siyang nagiging gabay niya. Nang makarating na din sila Hanakawa ng Royal Capital ay nag-disguise muna si Lot para hindi siya makilala. Habang naglalakad din si Euphemia patungo ng Royal Capital ay nakasalubong niya ang bagong katauhan ni Lane kaya kaagad siyang lumuhod dito. Dahil wala pa itong naiisip na pangalan ay nagpakilala na lang ito sa pangalang Rizli. Kinagabihan habang nakatambay sila Hanakawa sa isang cafe ay nabahala siya dahil andito pala ang iba niyang kaklase. Kaya gumamit si Lot ng recognition blocker para hindi sila mapansin ng mga ito. Ilang sandali lang ay may lumapit na isang babae sa mga ito. Ito pala ay si Ayaka na kaagad binugbog si Ushio. Sinubukan ng isa na tulungan si Ushio pero hindi ito umubra sa lakas ni Ayaka. Nagpatuloy lang si Ayaka sa pambubugbog kay Ushio hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Katapos ay binalaan ni Ayaka ang iba na ililigpit niya umano ang mga ito isa-isa kabilang na ang iba nilang kaklase. Ilang sandali lang pagkaalis ni Ayaka ay dumating naman dito si Shien. Hindi makapaniwala si Lot na hindi gumana kay Shien ang recognition blocker niya. Sadya pala ni Shien dito ay si Hanakawa dahil may gusto siyang malaman tungkol kay Yogiri. Sa una ay plano niya sana na iligpit na lang si Yogiri para maiwasan ang posibleng problema sa hinaharap pero naisip din niya na baka magamit niya din ito. Nilinaw naman ni Lot na siya ang magliligpit kay Yogiri pero hindi naniniwala si Shien na may magagawa ito laban kay Yogiri. Dahil gusto din ni Hanakawa na magtungo sa underworld ay sinabi ni Shien sa kanya kung paano siya makakapunta dito. Pagka-uwi ni Shien ay kinausap siya ni Utori para makiusap kung pwede silang makahingi ng extension dahil hindi pa sila nakakarating sa kinaroroonan ng Dark God at matatapos na ang isang buwan na palugit. Pumayag naman siya sa pakiusap ni Utori pero kailangan umano na mailigpit muna nila si Yogiri. Nagpadala na din siya ng request sa isang assassin guild na Dark Garden na pinamumunuan ni Ryusuke para ipaligpit si Yogiri. Sa pagpapatuloy ni Theodosia sa paghahanap kay Euphemia ay nakita niya ang isang karwahe na may sakay ng mga bariles. Nararamdaman niya na mga half-demons ang laman ng mga ito kaya mabilis siyang kumilos para iligtas ang mga ito. Susubukan pa sana ng isa na tumakas ngunit saktong napadaan din dito sila Euphemia dahilan para magkita na din sila ni Theodosia. Isang araw ay nagsimula ng kumilos sila Ryusuke para iligpit si Yogiri. Takot na takot ang sniper na naatasan nila dahil alam na nito ang kahihinatnan niya pero hindi siya makatanggi dahil may nakabantay sa kanya. Bago pa man siya makapaputok ay naunahan na siya ni Yogiri. Nang pinunteriya nila Ryusuke si Tomochika ay dito na nakita ni Yogiri ang drone. Nagbigay muna siya ng babala sa guild bago niya sirain ang drone. Kagad na tumakas si Ryusuke pero huli na ang lahat. Matapos siyang may hulog ni Tomochika ay hinarap naman siya ni Yogiri. Mas nagulat siya nang madakip ni Mokomoko ang mga spirit niya. Dahil dito ay inilabas niya na ang Fenrir ngunit nailigpit ito kagad ni Yogiri. Sunod niyang ginamit ang Queen of the Dead World na si Yama pero wala din itong nagawa. Dito na kumilos ang isa pang miyembro ng guild at buti na lang ay nagawa ni Tomochika na mapigilan ang atake nito. Kilala pala ito ni Yogiri na tinawag niya sa pangalang Enjo. Dahil alam niya na isa lang itong robot ay nagawa niya ito na ma-deactivate. Katapos ay nilapitan niya si Ryusuke para tanungin ito sa mga nalalaman nito. Pero matapos sabihin ni Ryusuke ang kanyang mga nalalaman ay nagpasya pa din si Yogiri na iligpit ito sa kadahilan ng posibleng lumikha pa ito ng maraming clone ni Enjo. Pinuntahan ni Utori ang base nila Ryusuke at hindi siya makapaniwala na malayong malayo ang pagkakakilala niya kay Yogiri sa mga datos na nabase niya dito. Pagka-uwi nila Yogiri ay dito niya na ipinaliwanag kay Tomochika kung ano ang relasyon nila ni Enjo. Naging kalaro niya ito nung bata pa lang siya pero ang kasama nila ngayon ay isang robot na dinisenyo kahawig ni Enjo na may misyon na iligpit siya. Para hindi malito si Tomochika ay nilinaw niya na buhay pa ang totoong Enjo. Tuwing gabi ay patuloy lang si Ayaka sa pag-atake sa kanyang mga kaklase. Sa lakas na taglay niya ay nagagawa niyang matalo lahat ng nakakaharap niya. Kaya isang gabi ay nagpatawag na ng pagpupulong si Akino.
Sinabi ni Aquino sa lahat na inatasan na umano sila na lisanin ng Royal Capital dahil sa gulo na naiidudulot ng mga pag-atake ni Ayaka. Plano niya ngayon na magtungo na silang lahat sa Underworld para mapabilis ang misyon nila dito. Kinabukasan ay nagtungo nga silang lahat sa 6th floor ng Underworld. Dahil na din sa paglawak ng kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay madali na lang nilang natatalo ang mga nakakaharap nila. Katapos ng kanilang pakikipaglaban ay gumawa na din sila dito ng kanilang base. Makalipas ang ilang araw ay natapos na nila ito kaya naisipan nila na magsalo-salo. Napansin ni Tomochika na wala dito si Yogiri kaya nagpasya siya na hanapin muna ito. Nasa kagubatan lang pala ito at abala sa paglalaro. Ilang sandali lang ay nakita niya si David na parang lasing. Dahil hindi siya napansin nito ay sinundan niya na lang ito. Nang malapit na ito sa bangin ay kaagad niya itong pinigilan. Pero ilang sandali lang ay bigla na lang lumindol dahilan para mabiyak ang parte na kinaroroonan nila. Bigla namang nagpakita si Shien sa mga naiwan sa base para ipaalam sa kanila ang awakening event. Inutusan silang lahat na maglaban-laban hanggang sa isa na lang umano ang matira sa kanila. Nabahala naman si Ryuko matapos makita sa kanyang monitoring tool na nagbukas na ang second gate ng Alpha Omega. Kaya habang nahuhulog sila Yogiri sa 7th floor ng Underworld ay nagagawa niya na ding mapahinto ang momentum dahilan kaya naging maayos ang kanilang pagbagsak. Matapos marinig ng mga estudyante ang sinabi ni Shien ay kaagad itong tinutulan ni Fukai. Para makaiwas sila sa gustong mangyari nito ay naisip niya na iligpit na lang ito. Ngunit nang ginamit niya ang kanyang Death God ay hindi ito umubra. Paulit-ulit niya itong sinubukan hanggang sa iligpit na lang siya ni Shien. Dahil dito ay mabilis na nagsitakbuhan palabas ang iba. Mabilis namang nakarating sila Hanakawa sa 7th floor at nakita nila dito ang Dark God na si Mana na siyang tinutukoy ni Lut na nakababatang kapatid ni Alba Garma. Kaya pala isinelyo ito ni Alba Garma ay para sa proteksyon nito mula sa mga kalaban. Ipinalam din kaagad ni Lut dito ang tungkol sa pagkasawi ni Alba Garma. Hindi na din masyadong nagulat si Mana dahil alam niya na darating ang araw na ito. Pero hindi siya papayag na hindi niya may paghihiganti ang kanyang kuya. Bago niya ito umpisahan ay plano niya isilang muli ang kanyang kuya. Kaya inumpisahan niya ng kunin ang dalawang kamay ni Lut. Isusunod niya na sana ang utak nito pero nakiusap sa kanya si Hanakawa. Dahil dito ay inutusan niya si Hanakawa na tanggalin na ang selyo. Sa pagkawala ng selyo ay nakiusap si Hanakawa kung pwede na silang umalis dito. Pinayagan naman sila ni Mana ngunit nang paalis na sila ay bigla na lang nagbago ang sahig na inaapakan nila. Dito na sinabi ni Lut na posibleng nasa sinapupunan na sila ni Mana. Para makaligtas si Hanakawa ay sinipa niya na lang ito palabas ng kastilyo. Mabilis siyang tumakbo palayo dito hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan nila Yogiri. Nang makita ni Yogiri ang halimaw na humahabol kay Hanakawa ay iniligpit niya ito kaagad. Katapos ay tinanong niya si Hanakawa kung paano makakabalik ng 6th floor. Dahil alam ni Hanakawa kung saan ang daan ay nagkasundo sila na tutulungan siya nito basta proprotektahan niya din ito. Kasalukuyan namang nagsisimula na sa base ang labanan ng ibang mga estudyante. Nalaman ni Yukimasa na paparating sila Yogiri kaya naisip niya na magandang pagkakataon nito para iligpit sila ni Hanakawa. Ngunit kahit anong pagbabago ang ginagawa niya sa hinaharap ay siya pa din ang masasawi. Kaya pagkadating nila Yogiri ay kaagad siyang niligpit nito. Habang sa ibang bahagi naman ng kastilyo ay pinagtutulungan nila Osamu at Masahiro si Mei. Ngunit nagulat na lang sila na buhay pa pala ito. Sinubukan muli ni Masahiro na umatake pero hindi pa din ito umubra. Dito na sila ginantihan ni Mei na nagdahilan sa pagkasawi nila pareho. Nang makita ni Mei sa portal na kasali na din si Hanakawa sa awakening event ay nagpasya siya na iligpit ito. Saktong palabas na sila kaya mabilis siyang nag-teleport para salubungin ang mga ito. Nang mapansin niya si Yogiri ay ito muna ang una niyang inatake ngunit ginamitan lang siya ni Yogiri ng Dan Ore Elbow. Dahil dito ay kaagad na nasawi ang isang pusa na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nang gagamitin niya na ang itim na pusa ay niligpit din ito ni Yogiri kaya wala na siyang taglay na kapangyarihan ngayon. May naisip naman na gustong gawin si Hanakawa kay Mei at sa sobrang takot ni Mei ay mabilis itong nagtatakbo palayo sa kanila. Andito na din pala si Ayaka na kasalukuyang nilalabanan ni Kyoko. Nagpasya naman si Suguro na bawiin ang pamumuno kay Aquino. Plano niya na pagkaisahin muli silang lahat dahil haharapin nila si Shien. Ngunit hindi pumayag si Aquino sa gusto niya kaya nagpasya na lang siya na iligpit ito. Dito na ginamit ni Aquino ang kanyang kapangyarihan at sa bawat nadidikitan ng mga ito ay kaagad na sumasabog. Matapos niyang mailigpit si Suguro ay bigla namang dumating dito ang alagad ni Mana.
Mabilis nitong nilamon sila Akino kaya napilitan na si Utori na gamitin ang kanyang secret weapon. Dahil sa tindi ng labanan na nagaganap malapit sa kastilyo ay napansin na din ito nila Tomochika. Babalik na sana sila nang bigla silang hinarangan ng mga nilalang na parang mga kaluluwa. Ito pala ay kagagawa ni Mikoshi kaya dito lang nalaman ni Tomochika na isa pala itong necromancer. Ipinakita din ito ang isang prinsesa ng ancient species na nagngangalang Chano. Katapos ay dito na nito biglang inagaw kay Tomochika si Mokomoko dahilan para maglaho din ang suot ni Tomochika. Sakto namang napadaan dito sila Yogiri kaya kaagad niyang pinunterya ang mata ni Hanakawa. Nilapitan niya si Tomochika para ibigay dito ang kanyang uniforme. Dahil hawak na ni Mikoshi si Mokomoko ay nararamdaman din niya ang sobrang takot na nararamdaman ni Mokomoko kay Yogiri. Matapos niyang pakawalan si Mokomoko ay dito na na-awakened ang kanyang kapangyarihan. Pero bago pa siya makaatake ay niligpit na siya ni Yogiri. Matapos ang ilang minuto na labanan nila Kyoko at Ayaka ay wala nang maisip si Kyoko kung anong sandata ang gagamitin niya para talunin si Ayaka. Sa kagustuhan niyang makapagpalabas ng bagong sandata ay nakapagpalabas siya ng bomba. Nang makita na nila Yogiri sila Ryuko ay naramdaman niya ang panganib kaya kaagad niyang pinalapit sa kanya sila Tomochika. Hindi naman kaagad nakaalis si Utori sa kinaroroonan niya dahilan para madamay din siya sa lakas ng pagsabog. Sa tindi ng pinsala na natamo ni Ayaka ay pinapili siya ng system. Kung gusto pa umano niya magpatuloy ay pwede siyang mag-transform sa pagiging dragon pero hindi niya na maibabalik pa ang kanyang human form. Sa kagustuhan niya na mabuhay ay pinili niya na lang ito. Matagumpay namang nakaligtas sila Yogiri pero nagulat sila sa pag-iba ng buong paligid. Naisip ni Yogiri na dahil siguro sa lakas ng pagsabog kaya halos wala nang natira dito. Para naman makasigurado si Ayaka na wala nang natitirang buhay na mga kaklase niya ay ginamit niya ang kanyang mga Dragon Warrior. Nang matunton niya sila Tomochika ay pinaatake niya ang mga Dragon Warrior pero iniligpit lang itong lahat ni Yogiri. Dito na napansin ng system si Yogiri at nakilala din nila kagad na ito ang Alpha Omega. Kaya kagad din nilang sinabihan si Ayaka na umalis na dito. Ngunit hindi ito nakinig sa kanila dahilan para mailigpit ito ni Yogiri. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nagpakita na dito si Shien. Habang nagsasalita ito ay pinunterya na ni Yogiri ang isang paa nito. Sinubukan nito na umatake pero hindi ito umubra kay Yogiri. Dito na ito tinanong ni Yogiri kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo. Dahil hindi pa din ito sumasagot ay pinunterya na din ni Yogiri ang ilang daliri nito. Dito na ito nagpasya na bumalik sa kanyang kastilyo. Kagad niyang tinanggal ang kanyang kamay ngunit kahit ang ipinalit niya ay ganun pa din. Pagkadating dito ni Yuichi ay pinunterya na din ito ni Yogiri. Sa sobrang pagkabahala ni Shien kay Yuichi ay bumalik siya sa kinaroroonan nila Yogiri para magmakaawa. Muli siyang tinanong ni Yogiri kaya sinabi niya na ang totoo na sa ngayon ay wala pang paraan para makabalik sila. Nang sinabi ni Yogiri ang naranasan dati nila Hanakawa ay sinabi ni Shien na baka nung mga oras na iyon ay mayroon pang link mula dito papunta sa kanilang mundo. Dahil dito ay hiningi na lang ni Yogiri ang coordinates ng kanilang mundo. Gamit ito at ang kailangan na enerhiya ay posibleng makabalik pa din sila sa kanilang mundo. Dito na din ibinigay ni Shien ang kanyang Philosopher's Stone pero alam ni Shien na hindi pa din ito sapat. Kaya kailangan muna nilang talunin ang iba pang mga sage para makaipon ng maraming Philosopher's Stone. Pagkaalis nila ay sinubukan ni Shien na balikan kaagad si Yuichi ngunit nadakip naman siya ni Mana dahilan para hindi siya makapag-teleport. Nang magpakita si Mana ay pinutol niya ang kanyang paa pero nadakip uli siya nito. Dito na na-disable lahat ng kanyang mga abilidad kaya binanggit niya ang pangalan ni Yogiri kay Mana dahil ito umano ang magliligpit sa kanya. Di nagtagal ay nagawa na ni Mana na makaakyat hanggang sa Royal Capital dahilan para kaagad na umaksyon sila Rick. Tuwang-tuwa naman dito ang bishop na si Hall Ares na isang tagasunod ni Mana ngunit hindi niya inaasahan na nasa likod lang pala niya sila David. Hindi na nagsayang pa ng oras si Yogiri at kaagad itong iniligpit. Ilang sandali lang matapos nilang mapansin ang sitwasyon ng Royal Capital ay nagpakita na sa kanila si Mana. Hinanap nito kay Hanakawa si Yogiri at sa takot ni Hanakawa ay kaagad naman niyang itinuro si Yogiri. Maghahanda pa lang sana si Mana para umatake pero naunahan na siya ni Yogiri. Dahil sa sobrang pagod ay gusto ni Tomochika na magpahinga muna sila kaya nagboluntaryo si David na gabayan sila sa malapit na syudad. Dito lang din nila napansin na hindi na pala nila kasama si Hanakawa. Nagpasya naman parehas sila Ryuko at Carol na sumama sa kanila. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Rizli na kaagad inalok si Yogiri na magpakasal pero kaagad din itong tinanggihan ni Yogiri.
Pagkalabas nila Theodosia at Euphemia ng karawahe ay nagpasya si Risley na ibigay kay Yugiri ang kanyang Philosopher's Stone para lang pakinggan ni Yugiri ang kanyang pakiusap. Hindi naman makapaniwala ang Divine King na natalo din ni Yugiri ang isa pang Dark God. Dito na nagtatapos ang huling episode ng My Instant Death Ability is So Overpowered Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina